guys, kumusta po kayo guys? So hayan, gusto ko lang kayo guys pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga video and sa ating collective reading. Maraming salamat po, okay? So guys, kung ikaw ay bago pa lang and naligaw ka dito sa ating channel, ayan, mag-subscribe ka na rin po sa ating YouTube channel and ayan, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, tignan natin kung kanino po ba itong energy. So, sa mga nagtatanong pala guys kung paano po magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook, Jade Tarot. Ayan. I-message nyo ako guys for private reading, no? Okay, so tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. So guys, meron po tayong the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. So, maaari yung iba sa inyo ay dumanas talaga ng matinding pagka-down. Dumanas talaga kayo ng, sabihin na nating nalugmok talaga kayo ng sobra dito sa connection nyo na to sa taong to. And not enough, maaaring nagkaroon po ng seduction, no? Pwedeng na-tempt siya sa iba or nagkaroon ng seduction nga sa iba. Pwedeng nagkaroon siya ng one night stand or hindi naman guys sinasadya. Pero kung hindi sinasadya, nagawa niya pa rin guys, no? The snake may competition. Kumbaga parang yung person mo ay hindi na kontento dito sa relationship na to. Kaya parang maaring nakukumpara ka niya sa iba. Or kung hindi ka nakukumpara, ay nagkaroon po talaga siya ng temptation sa iba. Okay, titingnan natin guys. Kanina po itong love situation, spirit guide. So guys, meron po tayong lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. So guys, bigla kang nagkaroon ng realization, ay parang, bakit kailangan ko magtiyaga sa taong to? Sayang yung buhay, sayang yung panahon na ilalaan ko sa kanya. So parang bigla kayo guys nagkaroon ng plano na ayaw nyo na pala dito sa connection na to. As in, gusto nyo nang i-detach. Parang bigla na lang kayo guys natauhan na hindi mo kailangan yung ganito, hindi mo deserve yung ganitong sitwasyon, no? Na today, dumating ka na sa point na ayaw mo nang kausap tong taong to. And sabihin na natin, yes, nasaktan ka, matagal-tagal ka rin naka-recover. Nandun ka pa rin sa point na ini-stalk mo pa rin siya, pero hindi mo kasi pinapahalata na nasasaktan ka, hindi mo pinapahalata na sobrang affected ka pa rin sa mga nangyari, and hinayaan mo na lang. Kumbaga, wala man lang komprontasyon, no? Pinabayaan mo na lang tong person na to guys, and dumistansya ka na sa kanya. Oh. Bago kayo guys magkahiwalay, maaring hindi kayo guys nag-usap. What I mean, bigla ka na lang inabando na. Bigla na lang guys walang pag-uusap. Umiwas na lang yung isa sa inyo. Okay? So guys, ayan, isipin mo lang nang isipin yung person. Ayan, para masagap natin yung kanyang energy. Okay, tignan natin. So guys, meron po tayong talking. Ayan, may mga bago kang ine-entertain. Actually, nagiging magaan yung energy nyo kasi parang dinitouch mo na rin yung sarili mo sa ganito. Ngayon, parang nag-e-enjoy ka, no? Mas nag-focus ka ngayon sa sarili mo, and meron ako nakakitang email na baka inaantay mo. Siguro mas ano to guys, no? Pwedeng sa career mo, yung email na yan. So, napakaganda nung nasagap kong energy kasi medyo na blur lang siya sa aking vision, pero parang malakas ang energy ng mga nasa abroad. Oo. Parang nasa bandang US. Okay. So, kahit saan naman guys, as long as nakaka-resonate ka, pero mas malakas lang yung energy. Pero, yung iba dito guys, mahina lang yung energy. So, abundance, meron ako nakakitang meron kang paghahandaan, separation, Wow! Tignan nyo ang energy. Sobrang napaka-positive mo and dinetouch mo na nga. Kumbaga, nasaktan ka pa rin pero nandun ka sa point na hindi kailangan huminto yung mundo mo sa kanya. Hindi kailangan huminto yung buhay mo dahil nagkaroon lang ng ending sa inyong dalawa. Si person kasi tinanggap niya sarili niya na nagkaroon na ng hiwalayan. Pero nasa healing process po si person. Namimiss na yung panahong hinahabol mo siya. Maaaring naninibago siya ngayon kasi parang napagod kang maghabol. Parang hindi na ikaw yan eh. Okay? Nagtataka siya bakit parang ganyan. Hindi niya naisip na, medyo insensitive kasi yung energy ng person. Hindi niya naisip na sobra na, below the belt na yung mga nangyayari. Kaya parang lumayo ka na. So maganda yung pasok ng kaperahan nyo. Feeling ko siya yung mala sa buhay nyo guys.
Oo, kasi nagiging maganda yung pasok ng pera nyo rito. So, tignan pa natin. Meron po tayong The Runner. Ayan, may mga nag-exercise dito guys, no? Pinababayaan mo na nga lang tong person na to. Okay? Hindi ka masyadong attached. Parang bumabaliktad yung sitwasyon nyo. Siya naman yung habol na habol sa inyo ngayon. Maring nakikita niya yung improvement. Nakita niya yung pag-grow mo ngayon. Okay? So, tignan pa natin guys. Oops! Love advice. Kanina po itong love, reading spirit guide. Meron po tayong past life relationship. So, maaring karmic mo tong taong to. Meron kayong unfinished business, guys. Pero nakita ko parehas pa rin po kayong passionate sa isa't isa. Maaring matagal na yung nangyari, matagal na yung hiwalayan. Then, itong person na to, guys, ay parang gusto niya pa rin mag-reach out. Gusto niya pa rin ng second chance dito sa relationship na to. And ikaw kasi worth waiting for ka dito. Parang tinatanong mo na rin siguro sarili mo, para saan ka ba nag-aantay? Siguro matagal ka ng single. Parang, bakit kailangan ko mag-ganito? Minsan kasi guys, ginagawa na rin big deal yung pagiging single. Pero, hindi naman big deal yan. Kung single ka, okay lang naman yun. Wala namang problema guys. Mas ano pa nga yan eh, mas healthy pa nga yung isipan nyo ng single. No? Ayan, very soon, siguro hindi pa talaga ready yung iba sa inyo, pero very soon meron daw po kayong ibang makakonect, getting to know each other. Ayan, meron kang ibang taong makikilala, and sobrang formal tong taong to, guys. Parang tinatawanan mong halang eh. Parang di ka ready talaga. Parang, seryoso ka ba? Itong person na to, guys, at parang hindi mo pag-iisipan na magkakagusto talaga sa'yo. Okay, parang seryoso ka ba sa nararamdaman mo? Baka nilaloko mo lang ako or baka pinaglalaruan ka lang. Maaring dumating na nga sa inyo itong new person na to. Okay, tignan natin guys. Ano nararamdaman sa inyo ni person? Ano ang nararamdaman sa inyo ni person? So, meron po tayong, di ba, Ten of Swords. Sobra yung paghihirap ngayon ni person. Parang late niya po talaga nare-realize yung worth mo. Pwede kasing iniwan ka niya nung panahong hirap na hirap kayo sa pera. Ayan o. Hindi niya kinaya. Okay? Yung panahong feeling niya walang mangyayari sa kanya. So, maaaring itong person na to ay pinagpalit ka niya sa mas maayos ang buhay. Then, hindi siya naniwala sa inyo, guys. Hindi siya naniwala na kakayanin mo yung buhay. So, ngayon, guys, is Ten of Swords. Nakikita ko na itong person na to, guys, siguro committed rin siya sa iba. Pwedeng pinagkasundo, no? So, family kasi, oh. Parang culture din guys yung problema yung dalawa eh. Pwedeng against din yung family kasi nga meron silang tradisyon, okay, na tinadhana sa iba, then hindi niya kayang ipaglaban tong relationship niya guys. Okay, so kasi nakita ko rito na parang kasal si person, no? Parang pinagkasundo. Pero yung pagmamahal niya guys ay gusto niyang ialay sa'yo. Okay? So, tignan natin. Kaya parang tinanggap mo na lang din ang maluwag sa puso mo kasi alam mo na hindi naman ganon katindi yung kasalanan niya, then maaring family lang din talaga o Ten of Cups. Ito rin guys yung humadlang dito sa relationship na to. Okay, tingnan pa natin. Anong nararamdaman ni person ngayon? So guys, meron po tayong Two of Pentacles. Nagbabalance yung energy ni person, no? So malakas guys ang energy ng Air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio, and Capricorn, Taurus, and Virgo. So, nag-aalangan siya rito guys. Alam mo parang tinitimbang niya. Kung meron siyang dalawang taong kadil ngayon, tinitimbang niya. And nakikita niya na mas matimbang ka. Kaya parang gusto niya mag-offer sa'yo. Pero ikaw kasi parang ayaw mo ng pagkakasala o dinidistansya mo yung sarili mo or mas pinili mo na mag-focus sa career mo. Baka mas okay pa siya doon. Tinatanong mo lang kasi siya sa malayo, no? So, Nine of Pentacles yung energy mo. So, alam mo parang sinasabi nga nung mga gabay mo na mas, blessed ka dito sa, sa Pentacles mo. So, mag-focus ka sa Pentacles, no? So, si person, guys, ang nakikita kong energy niya rito ay
binabalanse niya. Sino ba mas matimbang? Sino ba talaga yung mas gusto ko? Then nakikita ko na parang ikaw yung pinakamababa sa timbangan, pero ikaw yung tinatanaw niya, oh. Wala siyang choice dito eh. Kung bakit ito yung parang pinakamataas, pero ito yung tinitignan niya. Ikaw to. Okay? Tignan natin. May nakikita rin ako guys na parang away sa mana. Lupain. Pwedeng ito rin guys yung pinaglalaban ng person mo, inaasikaso niya ngayon. Yung mana niya sa family. So, meron po tayong 5 of Cups, oh. May mga regret talaga si person. Alam mo, hindi niya kayang sabihin sa inyo yung mga regret niya ngayon. Feeling niya, baka sabihin niyo na tama ka at mali talaga siya sa mga desisyon niya. Okay? Na parang, hindi nga talaga siya masaya doon sa pinili niyang buhay ngayon. Okay, tingnan pa natin. Nararamdaman ni person, everything is fine. Lagi niya talagang sinasabi na magiging okay ang lahat, oh. Dalawa na yan, guys. Lagi niyang sinasabi na magiging maayos din ako. Baka mas magiging healthy naman kung tatanggapin ko to, kung igagrab ko to. Nandito na ako. So, parang ganun yung energy, no? Parang, yakapin ko na lang. Ito na siguro yung tadhana. Pero minsan, guys, kasi napapaisip siya, eh, oh. Hindi talaga masaya tong person na to. May nakikita ako na maaring makipag-reconcile tong si person na to. Pero hindi siya yung direct na gusto niya makipagbalikan. Ang gusto niya guys, habulin niyo siya. O ipaglaban niyo siya. Okay? So, tignan natin. Nararamdaman ni person sa'yo. Diba? 4 of Wands, gusto niya na ikaw sana. Ito kasi guys, 4 of Wands is wedding. Gusto kang pakasalan niya. Gusto kanyang pakasalan. Oh. 5 of Pentacles, maaari kasing may struggle sa pera si person. And ending, maaring meron din siya guys iniisip na maaring maraming mawawala sa kanya kung sakali napiliin niya itong relationship yung dalawa. Okay, kaya parang wala na rin siyang choice, pero alam niyo yung energy ni person mo, duwag po siya eh. Ganon. Pero ang gusto niya rito guys, ikaw yung pakasalan niya. Sana ikaw yun nandoon. Ayan. So, malakas ang energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Energy ni person. So, guys, meron tayong, di ba? Ayan, no? Sobrang napaka-worst ng energy ni person. May mga pagtatalo, diskusyonan. Maaring meron pa silang mga mahabang diskusyonan dito sa family niya. May mga inaayos silang problema. Then, sobrang ano na si person, masyado na siya, guys, na overwhelm. Parang, feeling niya napaka-toxic na dito. And ikaw yung nakikita niya na isa na comfort zone niya. Isa sa mga comfort zone nitong person na to. And sobrang ano niya siya guys eh. O, masyado na siya guys na overload or masyado na siya na overwhelm dito sa connection niya na to, sa family niya. Okay, kung sino man yung pinili niya. Okay, maaaring pinagpalit niya tong connection niyo. Iba sa inyo guys, maaaring may family kayo ng person na to. Okay? Wala naman siyang ginagawa kasi mabagal siya. Yun nga, medyo duwag itong person na to. Kahit alam niya na ito yung nararamdaman niya, pinipigilan niya. So, nararamdaman niya, yan, no, medyo defensive pa rin si person, no? Medyo matigas pa rin yung ulo niya, guys. Okay? Parang sinasabi nga ng mga gabay, na hayaan si person. Siya yung kusang mananawa dito, guys. Dito sa kung sino man yung pinaglalaban niya ngayon. Kahit sobrang bigat na ng mga nangyayari. Okay, mensahe sa ni person. Ano bang mensahe sa ni person? So, guys, meron po tayong, ayan, baligtad. You speak to me through music. Siguro guys ay magaling kang kumanta or pwedeng lagi niyang siguro nag-umpisa kayo no nung unang-unang nakilala mo tong taong to. Lagi kayo guys nag-uusap through phone. So parang nanibago siya. Nasanay siya na lagi kanyang kausap eh. Okay? O pwede may mga sinusend ka na voice message. So parang pinakikinggan niya 'yon. Sobrang nami-miss niya yung boses mo ngayon. Okay? Iba sa inyo guys, baka ka-choir mo daw to. Sabi ng mga gabay, ka-choir daw. Or parang nakalaban mo sa contest or something like that. Or nakilala mo sa contest. Sa kantahan, sa concert, ayan. Parehas kayo, magka-vibes kayo, mahilig kayo sa music. Okay, magaling ka sa guitar, magaling sa piano. Baligtad, no? Ikaw yung magaling sa piano, magaling siya sa guitar. Or sa mga instrument, parehas kayo guys, mahilig. So, tingnan natin, mensahe sa inyo ni person. I wish I could share my good news with you. 'Di ba? Sobrang excited tong taong to na i-share sa inyo yung mga pinagdaanan niya sa buhay.
lalo na yung mga good news, no? Siguro, sobrang gaan talaga ng energy sa inyo ni person. And nafe-feel ko na parang ganun ka rin. Sobrang gaan ng pakiramdam mo sa kanya. Tignan pa natin, guys, mensahe sa inyo ni person. Meron po tayong, just being near you is intoxicating. Diba? Feeling niya, guys, pag malapit talaga siya sa inyo, ikaw yung comfort zone niya. Feeling niya, walang toxic. Dito kasi kayo sa paligid niya, sa environment niya, sobrang toxic lang talaga. And pag malapit siya sa inyo, guys, parang pansamantalang nawawala yung mga toxic, no? So, hayan. Tingnan pa natin. Mensahe sa inyo ni person. Mensahe po ni person, spirit guide. Meron po tayong, I lost myself for a while. Parang nawala talaga siya, guys, sa isip niya or sa wisyo. May mga desisyon siya dito, guys, na nagawa na parang, bakit nangyari? Feeling niya, minanipula siya. Feeling niya parang, tawag dito, parang ginayuma daw siya. Ayan. Yun ang na-feel ni person, no? Ayan. Ilapit lang natin. Ayun, no? Feeling niya ginayuma siya or parang lutang daw siya nung mga nangyari tong mga bagay na to. Ba't daw nangyari tong mga bagay na to? Hindi niya alam. Feeling niya, napaikot siya din. Oo, napikot itong person na to, guys. Yun ang energy. So, tignan natin. Last message po sa inyo ni person. Mensahe sa inyo ni person. You and I were too young. So, siguro nung una kayo nagkakilala, masyado pa kayong bata nun. Okay? Kaya parang feeling niya hindi kanya tinrato ng tama noon. Parang hindi pa rin siya sanay. Masyado siyang bata nung mga panahon na yun and natakot siya, guys. Okay, sabi ko nga, maaaring sa responsibilidad, makanabuntis ka or pwedeng tinakbuhan ka niya. Then, naging worse pa tong pinili niya, no? Taong pinili niya ngayon na hindi siya nagiging successful. Kung ikaw ay tinakbuhan nitong taong to. And, mas naging ama at ina pa siya sa iba. So guys, ito lang naman po ang inyong collective love reading. So maraming salamat po sa mga sumubaybay. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you po.